Nako, wala na, finish na, tapos na, lusaw na ang impeachment para sa akin. No, wala na. Mapipigilan pa kaya nila ang pagka-presidente ni Sara Duterte para maging presidente? Nako, hindi na, no? Nagtulong-tulong na. Nakita niyo ba yung viral na gigil na isang manibela yata? Na viral 'yon, di ba? Na pinagbumura niya yung mga gobyerno dahil sa pagbabaha, dahil sa hindi sila makapasada, kita niyo yun ha. Pati yun, talagang nakikita na nila. Sila ang alam mo yung mga nasa ibaba. Tawag kasi ako nasa ibaba tayo ngayon eh. 'Di ba? Sila yung nasa itaas eh. Sila yung nakakakita, pag nasa taas ka, sila yung nakakakita na nasa baba. Baliktad eh. Yung nasa baba ang nakakakita ng kapwa nasa baba. Dapat yung mga nasa taas, nakikita nila yung nasa baba. Kaso hindi nila makita yon. Bakit? Ayaw nilang bumaba. Kaya hindi nila makita. Kaya yung kapwa nasa baba, nakikita. Kaya walang pinagkaiba sa bundok eh. 'Di ba? Ang bundok hindi mo kayang tanawin pag malapitan. Subukan mo lumayo. Ha? Makikita mo ang bundok kung ano yung kabuuan. Ganon din ang nangyayari ngayon. Hindi nyo nakikita kasi wala kayong malasakit sa tao. Na? Mas nakikita ng kapwa namin, kaming mga mahihirap, kaming nasa baba, ang nangyayari talaga. Kaya dito, yung impeachment, para lang sa amin, ano lang to eh, laro-laro nyo lang to eh, sinisira nyo lang isang vice presidente para hindi maging presidente. Yeah? Bakit? Hindi namin maramdaman na kaya nyo sila ini-impeach para lang sa flood, kaya nyo siya, hindi namin maramdaman, kaya nyo siya ini-impeach dahil lang para panagutin sa nalustay na pera. Hindi. Kasi kung yung flood control nga, hindi nyo pinapansin, ha? Itong flood control, pinatutukan nyo ng pansin yung impeachment para unfair. No? Naglustay si Sara, palagay natin, no? Tapos may kumuha ng pera dito sa flood control, kay Sara lang kayo nakatutok. So lumalabas, hindi talaga para panagutin si Sara, para pakita sa taong bayan na kayo ay gumikilos para mapanagot si Sara. Hindi. Ang ginagawa nyo talaga, ayaw nyo tumakbo si Sara sa 2028 para hindi siya makatakbo. Dahil kung talagang para sa accountability at transparency, yung ginagawa ninyong pag-iimbestiga para kay Sara, mapababa mo. Bakit? Iisa ang sabi nila eh, si Sara dapat panagutin, kawawa taong bayan, pera namin ang ninakaw. Bakit yung flood control? Ganun din naman ba't ayaw nyo? Di ba? Kaya dito lusaw na. Sabi niya ni Mike Operario, na si attorney, isang idol natin, sabi niya, nininervous na sila. Yung mga Crocs, ikukulong lahat yan pag nanalo si Sara. Impeachment para sa akin, lusaw na. No? O ito, si Mike Operario, pakinggan nyo po yung mga deduction niya. No? Ninenervyos sila na hindi ma-impeach si I-highlights muna natin ito, ulitin natin mamaya ulit, para mas dumama sa kanila, damang-daman nila ang pagkasabi na talagang marami ng tao nagtutulong-tulong. Hindi para pabagsakin sila, kundi i-booking yung mga nangyari talaga. Or baka manalo si Sara na presidente sa 2028. Kasi the only way you can stop Sara Duterte from becoming president is either to kill her or to impeach her. Tama. Wala nang iba. Hindi nila mapipigilan ito. Kaya ingat ka, Sara, sa 2021, itong by December. Di ba? Baka may pagplanong gurgurin ka. Di ba? Hindi nila kayang pigilan eh. Pag yung impeachment na yan, lusaw na. Hindi nila kayang pigilan si Sara. Wala silang ibang kaparaanan. Tignan mo, yung mga congressman nagsasalita na. Tignan mo, may nagsalita na tungkol sa yung EJK, binubuhay nila ngayon. Di ba? Tanong, ano koneksyon ni Sara Duterte nung si Duterte nagkasala? Si Pangulong Duterte, anong koneksyon ni Sara? Bakit? Yung gagawin ba ni Pangulong Duterte, gagawin din ni Sara? Gaano kayo nakakasigurado? Sabi ko nga, pinaka-paborito kong linya. Yung ginawa ba ni Cain kay Abel? Gagawin ba ng nilaset dun sa kanilang mga kamag-anak? Porket ba si Abel, pinatay niya porket ba si Cain, pinatay niya si Abel? Gagawin ba ng kapatid na iba nila yon? Iba ang anak, iba sa tatay. Pero sinisigurado namin sa inyo, mas matapang ang anak kaysa sa tatay. Di ba? Pero magkaiba sila ng gagawin, siyempre. Si Sara Duterte. Naku, attorney, grave threat yan. No joke. Maganda yon. Grave threat daw yon. Kasi si Sara uupo. Ulitin natin mamaya yan. The reality is, that is the reality. Dalawang paraan lang yan. Either you eliminate si Sara Duterte by assassination, mamatay siya, or you impeach her. Yun lang ang paraan para hindi siya makatakbo. Otherwise, this is a done deal.
The numbers cannot lie. Numbers will not lie. Sara Yes. Duterte is bound to be the next president of the Philippines. Yes, saka malakas yan. Hoy, malakas ha. Malakas talaga si Sara. At hindi lang basta malakas yan. Oh. Hindi lang malakas yan. Dito, may papanood ako sa inyo talagang ipapaalala natin sa kanila to ha, para kasi alam mo, pinakasabi niya, ang pinakagamot sa nakakalimot ay paalala. Pero hindi sila nakakalimot, sigurado tayo. Ang kailangan dito, i-push ng i-push, no? Ito, panoorin natin ha, panoorin natin. Baka kasi nakakalimutan nyo to. Ito ang totoong issue. Alam po ba ninyo kung bakit tayo nagkaganito, Madam President? Balikan na natin konti, paalala natin sa kanila. Kasi po matagal ko nang sinasabi, 9 na buwan na po ang nakararaan, ngunit ayaw nating ituloy ang pag-iimbestiga sa flood control scandal. Isang pinakamalaking nakawan sa ating bansa. Parang ninakawan ng isang pamilya sa tanghaling tapat at ang mga magnanakaw ay hindi nakamaskara. Nakakurbata lahat. Nakabarong Tagalog. Paano hindi masisira ang kumpiyansa ng mamamayan kapag tinalikuran natin ang ganong pananagutan? Ano pong sinabi pa sa akin? Imbes na sagutin nila yung privilege speech ko noon, nasa pamimilit ko na, eto pong tungkulin natin eh. Naging PNP chief kayo. Oh. Oh, di ba? Bugbog sarado dyan si Pinky. Ba't natin pinilay ulit yun, mga kababayan? Baka nakakalimot sila. Ha? Iyang flood control na yan. Ha? Hindi dahil hindi baha ngayon o baha ngayon, pwede na kayo makalusot. Tandaan nyo, hindi batayan na baha ngayon o hindi baha ngayon na pwede natin sabihin na kaya binabaha kasi dahil sa basura. Hindi yon, walang ganon. Oo, isa yan sa mga dahilan kung ba't binabaha dahil maraming basura ang tatapon mga Pilipino. Pero hindi yan ang batayan natin para palagpasin natin yan. Ang batayan natin yung nawalang ghost project, binabahaman o hindi, may nawalang project ay tawag doon ghost. At yun ang pananagutin natin. Di ba? O, ba't ko sinabi yan? Ba't ko naisingit dito yan? Bakit natin naisingit yan? Kasi, si Sara, malakas sa pagka-presidente. Tatakbo. May binabanggit si Sara noon, sabi ko sa inyo, na isang vice-presidente na pananagutin niya lahat. Naliliwanagan na tayo, dalawa lang yon. Si Cayetano o si Marcoleta. Pero kung ma-impeachment si Sara, mag-iiba syempre. Pwedeng pumasok na si Robin dyan. Attorney, doon naman sa balik tayo sa impeachment. Na yung argumento na premature o masyadong maaga ang pag-impeach o pagparusa sa isang official, kung ang notice of disallowance ng COA ay hindi pa pinal at may natitira pang takdang araw tulad ng 180 days period para apilahan o rekonsidera. Anong masasabi niyo po dito? Hilaw ba? Hilaw, attorney? Hindi nga lang basta hilaw no. Yung hindi pa nga naaani yung palay Niluto ko na ginagawa ng bigas So hindi talaga siya magiging bigas kasi hindi mo pa nababayo yung palay, gusto mo lang isaing. Ganito nangyari sa house but they had to do it. Wala silang choice because 2026 is the year, it's now or never. 2027 hindi na sila pwede mag-file ng impeachment because barred na yung impeachment 1 year prior to the election. So wala na yun, useless na yun. So kaya kita mo pagkatapos ng Abril nung lumabas yung balita na patay na si Marcos o napalitan na siya. Wala, gimmick lang nila yun. Sinadya nila yun na kunwari, may sakit si BBM. Tingnan mo gano'n sila katoso. Pag ang isang presidente pinaghinalaan ng taong bayan na nagkasakit, agad magpapakita yan, lalabas. Magpapayag ng statement, okay, spokesperson, sasabihin, eto buhay na buhay siya. Kasi taong bayan naghahanap sa kanya. Hindi biro ang mawala ang presidente, tandaan mo. Magkasakit man o hindi. Pag hinanap siya ng taong bayan, magpapakita siya. Hindi naman siya private citizen Public servant siya. Pag ang the majority na ang naghanap, asa ng presidente, magpakita siya. Ay hindi, pinatagal pa ng 1 linggo yata Hanggang sa nagka-fake news na yung mga vlogger, hanggang yung mga vlogger kinasuhan. Mo gano'ng katuso? Di ho ba?
di ba? Mapansin niyo yun, nagkaroon ng sudden movement ang administrasyon against Sara Duterte. It was all guns blazing. Talagang all out na. Lahat na, tinira na. Lahat na ng kalaban, pinakulong. Di ba? Sunod-sunod na yan. Because Agosto na, 3 months to go, magtatapos na ang 2026. And they are so far away from accomplishing their mission. So, eto, feeling ko nito, panic mode na ito, no? Yung ginagawa ng administrasyon. Even the way the DOJ is doing it, file ng kaso, yung ombudsman, di ba? The way they are moving. This is a indication of an administration that is rattled already. Kinakabahan na sila because a year to go, 1 year to go. Kinakabahan na talaga sila. Ikaw ba naman, mga kababayan, walang pinanagot ngayon na congressman. Tandaan nyo puro senador lang ang pinangalanan. Naniniwala kayo walang kasalanan ng congressman? Maraming congressman na may kasalanan. Ngayon ganito, lilitaw yan pag si Sara nakaupo. No? Kasi bakit? Si Pinky pinangalanan nakaraan yan. Ayaw lang imbestigahan. Ngayon, pag nakaupo na si Marcoleta o sino man, si Sara, iimbestigahan ngayon niya. At ito masama sa kanila. Bad news sa kanila to. Habang halimbawa si Sara nakaupo na, siyempre 2028 na Yung mga ibang congressman dyan, 3 years na naman ang congressman, tama? Hindi naman 6 years yan 3 years na naman yan Sa tingin nyo, mananalo pa yung congressman sa distrito nila para iboto sila? Hindi ka na. Bababa ka na bilang congressman. Ang mangyayari, pwede ka maging barangay chairman, tumakbo ka, or naging natural citizen ka na lang ng lugar mo. Hindi ka na congressman. Ibig sabihin, wala ka ng immunity sa parliamentary courtesy. Wala ka ng immunity sa lahat ng bagay na gusto mong immunity ka. Hindi ka na sitting official. Yari nga lalo ka makukulong. O kaya, pag ikaw nanalo pa sa congressman, makukulong ka habang congressman ka. Ang papalit sa'yo, yung hindi ko alam kung anong batas ko ipapalit pag tinagba isang congressman kinulong na expelled, no? Hindi natin kung magbobotohan doon sa lugar na yon. Kung may papalit na congressman. Ganun ang mangyayari sa 2028. Puro kulungan ng mga congressman. Mapupuno ang kulungan ng mga congressman. Iyan ang tatandaan natin. Puno ang kulungan. Tsak yan, tsak na tsak yan. Hindi para imbentuhan sila. No, hindi para imbentuhan sila. Dadaan pa rin sa due process. At kung walang makita, di swerte ka. Pero tsak na tsak natin. Cabral Files pa lang, may makikita na. Baka nga sana, yung 2028, mabuhay si Cabral Biglang umuwi Joke lang yun. Bilis ang panahon. Would you imagine, nasa gitna na tayo ng Agosto, di ba? In a few days, September na. Labas na naman si Jose Marichan doon sa mga apol, di ba? Kaya kabilis ang panahon. Sana hindi si Jose Marichan ang lumabas. Sino yan? Si Marcos. Yun lang. Hindi, attorney naman lumabas sa Malacanang kasi mahilig siyang mag-ibang bansa. Ayun naman. Attorney, pagdating naman dun sa for example na natapos tong impeachment tapos walang hindi nila mapatunayan na si VP Sara talaga hindi ninakaw, hindi binulsa yung pera. Talagang wala silang napatunayan. Pwede bang balikan ng kampo ni VP Sara itong mga prosecution na pwede niya pang kasuhan itong mga to? Definitely. Kaya ninenervyos sila na hindi ma-impeach si Sara or baka manalo si Sara na presidente sa 2028. Kasi the only way you can stop Sara Duterte from becoming president is either to kill her or to impeach her. Wala nang iba. Hindi nila mapipigilan ito na maging presidente si Sara Duterte. Ako, attorney, great threat yan. Hindi nila mapipigilan talaga. Kaya ngayon, galingan nyo na. I-impeach nyo na yan. Pero hindi. Kailangan 16 votes The reality is hindi pa sigurado ibang senador. hindi pa sigurado ibang senador kung talaga manlalaglag. that is the reality. Dalawang paraan lang yan. Either you eliminate si Sara Duterte by, O ito, pustahan tayo. Hindi malaglag si Sara. Ito pa, pustahan tayo. Hindi naman tayo sugarol, no? Isabihin, pustahan lang ng katwiran.
Sa susunod, ang ituturo na kaalyado nila, na senador, ituturo yung kaalyado ng senador, pag tinuro yun, nagalit, magagalit kay BBM. Pag nagalit kay BBM, hindi na siya magboboto ng convicted para kay Sara. Ibig sabihin may traitor. Assassination. Tatraidorin na lahat yan. Kasi magto 2028 na. Lilipat na lahat kay Sara unti-unti yan. Tama ba ako, Boying? Ay, sorry. sorry, mali pala. Hindi pala Boying. Patay siya, or you impeach her. Yun lang ang paraan para hindi siya makatakbo. Otherwise, this is a done deal. The numbers cannot lie. Numbers will not lie. Sara Duterte is bound to be the next president of the Philippines. At itong kinatatakutan nila because pag naging president, Dalawa kinakatakutan nila. Si Senator Marcoleta at si Sara Duterte. Sa tingin nyo, pinakulong nyo si Marcoleta? Tahimik lang lahat. Sa tingin nyo, hindi hahanap ng kapalit ang ginagawa niyo kay Marcoleta, kay Senator Marcoleta? itong si Sara Duterte, maraming makukulong dito sa mga nasa Kongreso. May mga mananagot ng tuluyan doon sa mga pinagnanakaw sa flood control at iba pang mga pondo ng pamahalaan. Nakakatakot ang isang presidenteng kagaya ni Sara Duterte. Naku, grabe yun. Nakakatakot ang isang presidente kagaya ni Sara Duterte. The same way, mas nakakatakot din ang presidente na kagaya ni Digong noon. Pero ako tingin ko parang mas nakakatakot para sa mga korap itong si Sara Duterte, Oo. Diba, Actually, Atty. mas maganda nga yung nangyayari ngayon dahil nakikita ng taong bayan kung sino yung umaalsa at nagagalit kay VP Sara Duterte, mas lalong ito si VP Sara Duterte, one day, pananagutin talaga itong mga naglabasan. Kasi ngayon, it's either you are against or you are for Walang gitna Yung mga gitna, nayayari, nakakasuhan. So talagang dito lalabas kung sino yung okay, sino kalaban. At dito malalaman natin kung sino talaga yung nabigyan na napaboran ng administrasyon ni Marcos. Tama po, kasi ganyan na nagiging strategy ngayon. Kapag ikaw ay umuupo sa gobyerno, nagsasalita laban sa gobyerno, mas malamang ay magkakaroon ka ng problema, kakasuhan ka, gigipitin ka. Kaya nga yung asawa ko natatakot na para sa akin. Kaya naman pati tayo ay madami dyan. Kasi somehow yung mga sinasabi ko has reached the level of the national consciousness. Marami nang nanonood ng mga videos at ginagamit nila yung mga video na sinasabi ko. At nararamdaman ko na rin yung opposition sa akin, even in my profession as a lawyer. Kasi sa totoo lang, maraming mga abogado, mga professionals ang nasa hanay ng mga pink, ng mga dilaw, mga tinatawag yung sarili nilang mga progressive, yung mga woke, ng mga tao, nakakaramdam na ako ng pushback from this sector. But, wala naman akong pakialam doon sa mga iyon. Basta tayo, we're just doing what we think is right, and we continue doing it for the country, for the republic. We are doing whatever we can. Kaya nga sila, desperado na yung ginagawa nila ngayon. Hindi napapansin. Sobrang kadesperaduhan na yung ginagawa nila Puro pagpapakulo na lang alam nila. Wala na silang maikatwiran. Tandaan nyo yan. Sa taong bayan. Ako naman mag-a-advise kay attorney. Attorney, pag medyo malapit na kayo, mag-Joel Villanueva lang kayo. Pag nag-Joel Villanueva kayo, safety na kayo. Antayin nyo lang hanggang kaduluduluhan, yung medyo kakasuhan na kayo, pagka mag-Joel Villanueva lang kayo. Hindi, Tapos, tama yan. Mag-Joel Villanueva na lang kayo. Yan kasi yung Joel Villanueva, diskarte yan malamang sa malamang. Ni Cayetano at nila Marcoleta. Hindi, syempre, sige Joel, lipat ka na. Please, lumipat ka na. Para ma-safe ka na, hindi ka kasuhan. Laruin nyo na lang yan. Utu-utuin nyo na lang yan mga yan. Kasi malapit na sila Ganun na lang gawin nyo. Makisama na lang kayo kunwari. Para hindi kayo madamay, Ganun mangyayari yan. Magkomento ka doon sa huling, ewan ko kung napanood nyo, yung huling banat ni Joel Villanueva doon sa impeachment. Natawa kasi ako Ewan ko sa inyo, attorney. Well, sa totoo lang, kagaya ni ako isang born-again Christian kagaya ni Joel Villanueva. But before siya bumaliktad,
naglabas na ako ng video kasi nararamdaman ko na babaliktad na siya. I gave this warning about him na kung gagawin niya na ito will have consequences even sa kanilang kongregasyon. And it did. Ano, it had a serious Hindi impact. kasi no choice si Joel eh. No choice siya eh. O ito Sim ha. Kung hindi siya bumaliktad, anong mangyayari? Makukulong siya. Mapapalitan pa rin ng Senate President. Ganun pa rin, no choice. Eh, ganito na lang, para safety na lang, hindi siya makulong. Tapos, oras ng pangangailangan, bumaliktad na siya. Iwan niya bigla yung mga yan. Di ba? Ganun kasimple lang po yan. Maski ako eh, si Senator Marcoleta lang kasi, hindi niya ginawa yan. Kasi may pride si Senator Marcoleta. Na syempre, hindi niya gagawin yan. Sila Joel talaga, ewan ko, takot siguro sila. Pero no choice sila eh, gagawin din talaga nila eh. Iba pagkatao ni Marcoleta sa ni Joel. Si Marcoleta talaga nakulong para sa taong bayan, no? Kaya pero ito kay Joel lang ha, mahirap pagtiwala sa isang leader, Joel, na umaatras sa laban. At tandaan mo 'yan. Ang isang leader na pagkakilala ko at pamantayan ko sa lahat ng history ng buong mundo, ang leader handang raya, mag-sacrifice. Kaya nga yung kapatid ng, di ba kapitan ng barko, ang huling bababa pag lumubog yung barko, tama ba? Tama, sino dito, mga taga-sisiman. Di ba? Huling-huling bababa eh. Maninindigan siya. Yun ang totoong warrior. Sa warrior nung araw, paglabanan, yung mga medieval era, yung salpukan ng laban, tagaan, ispadahan, ha? Walang umaatras doon. O, teka muna, gusto ko sa likod ako. Ang gusto nga nun sa unahan lahat eh. Bakit? Kasi karangalan nila na mamatay sa laban. Hindi karangalan nila para manalo sa laban. Katandaan nyo yan. Di ba dito, karangalan ka pag nanalo ka eh. Uy, panalo kami sa laban. Okay ka eh. Doon hindi sa kanila. Karangalan nila na mamatay sa laban. Ganun ang pride nila. Ganun hindi dito. Dapat pag leader ka, karangalan mo. Tama sinabi ni Pangulong Duterte. Anong sabi ni Pangulong Duterte? Pag presidente ka, hindi ka takot gumurgur at hindi ka takot magurgur. In the JAF. Sabi ko nga ngayon, sana si Senator Joel, sana wag na lang siyang mag-alalito, lapit na lang siya dito sa Senado. Huwag ka na magsalita kasi lumalabas lang lalo yung kaipokrituhan ng posisyon that he is taking at the moment. But you imagine that he used to be the majority floor leader ng panahon nila ni Senator Alan Peter Cayetano, and also with Jesus Cordero. And all of a sudden, biglang andito ka, di ba? Na-complete 160-degree turn ng kanyang posisyon. So, sa mata ng mamamayan, parang ang linaw-linaw sa yung hipokresiya ng kanyang mga sinasabi. Kaya it would have been better for him to do a litu-lati. Attorney, ang problema, ang sabi ni Boyong Remulla, tuloy ang kaso. Ano yun? Meron na ba? Yun. Tuloy lang may yun. tanong. Hindi, ano lang yun. Ano? Si Marcos nga, sinabi niya, kakasuhan si Romualdez eh. Oh, Naunahan, mukhang makakasuhan pa sila Robin eh. yun yan. Una pa, no? Kaya Oo. naman na yun. Exactly. Before the SONA, the Wednesday, week prior to the SONA, sinabi ko na yan, na ang prediction ko, pagdating ng Friday, pagsasampa ko nga rin ng kaso ang ombudsman. And exactly on the day that I said, nagsampa nga ng kaso yung ombudsman. Pero sa ombudsman lang, hindi pa to nakarating sa Sandigan Bayan. Ay, ilang buwan pa yan o ilang taon pa yan dyan sa uupo sa ombudsman. Malamang magtatagal yan. With this, what happened to yung apat na bumaliktad sa mga Marines? May repercussion yan sa kaso ni Romualdez kasi yung affidavit ng mga Marines na to ginamit dun sa kaso laban kay Romualdez. So syempre hihina yung kaso laban kay Romualdez. Ngayon, nagsasalita si Boying Remulla, sinisisi niya pakana daw ito ni Romualdez. But I think that is also beneficial to Romualdez na nagsasalita ng ganyan si Boying kasi nag-iimbestiga pa sila sa ombudsman about kay Romualdez tapos nagdedeklara na siya ng ganyan. Pwedeng sabihin ng kampo ngayon ni Boying na may violation na ng right to due process ni Romualdez because hindi na impartial judge itong si Boying Remulla. And is this orchestrated? Nakadesenyo ba ito? Sinasadya ba ito ni Boying? Or whatever it may be. The fact of the matter is this is being beneficial
nakikinabang dito sa Romualdez. Pag nakinabang si Romualdez, nakikinabang si Marcos. Pati kasi yung mga apat na yan na Marino ay nagtestigo din na kasama si Marcos doon sa mga dinideliver ng pera. So pag nakinabang si Romualdez sa storya na mali ang testimonya ng apat na Marino, makikinabang din si Presidente Marcos tungkol dyan. Attorney, ako nga, ibang ano ko, ganito yung basa ko dyan eh. Kung mapapansin niyo yung takbo ng panahon, in-announce muna na ginamit yung mga Marines, ilang Marines, na sa kaso ni Romualdez. Pagkatapos, biglang nag-announce si BBM, nakasuhan na si Romualdez. Tapos ilang araw, bumaliktad Nagrekan. yung mga Marines. Tapos ngayon, sinasabi, kahapon lang, kagabi, sinasabi ni Auntie Claire na nahihirapan daw kasuhan dahil dun sa Marines. Talaga ba? Parang planado yung nangyari. To the point na ngayon, they have justification. Patunayan nyo yung video ng 18 Marines na naghahakot ng maleta, pati yung mga picture na mali, na dinala sa bahay ni Tamba. Patunayan nyo yun. Hindi mo pwedeng patunayan na ang Marines, kahit sino magsabi, naisuka na yung ebidensya eh. Kahit magsabi, hindi totoo 18 Marines, huwag mong patunayan hindi totoo 18 Marines. Ang patunayan mo na hindi totoo, hindi ang 18 Marines, kundi yung ebidensya nila. Yun ang pabulaanan nyo. Na wag nang matuloy yung kaso kasi nga dahil nakasalalay lang dito sa Marines. What do you think of this? That's exactly what I said. Ano, itong disenyo, this is orchestrated, ito ang plano sa tingin ko ng yung pagtatahi-tahi ng mga kaganapan na ito. Kasi ang bottom line, eventually nakinabang si Romualdez dito. Kung ano man ang sabihin ni Boying Remulla, that's not material anymore. The fact of the matter is, bumaliktad yung apat na Marines, ngayon siya, pinapakita niya na ang suspetsya niya si Romualdez. So sa pagsususpetsya niya na to, si Romualdez pa rin ang nakikinabang. So I think that this is an elaborate story. Ano ko niya, parang ang ganda ng pagkakasulat ng telenovela na ito. Pero sa mata ng mga observers, gaya ni Banat, ni Banat Bay, at saka ako, at marami pang mga tao, parang huling-huli natin, teka lang, napanood ko na to sa parang eksakto ito doon sa mga teleserye na nakikita natin. So, I think wala silang masyadong nauuto dito sa sitwasyon na ito because bandang dulo nito, feeling ko, walang kaso si Romualdez. Walang kaso si BBM. Diba? Pero attorney sa RTC, diba, ang judge pwede siyang, hindi ko alam kung anong tawag na term doon, pwedeng hindi, kasi ganun nangyari sa kaso ko eh. May isang judge na kinwestiyon namin dahil may kinaugnayan siya, di umano, doon sa nagkaso sa akin. So, nag-ano siya, ang tawag doon? Nag-inhibit siya. Dito ba sa pagkakataon nito, kung patunayan ni Romualdez na merong pagkiling na kaagad si Ombudsman Remulla, pwede siya mag-inhibit? Eh, di ba isa lang ang ombudsman? Paano yun? Wala na. Ito na yun. Kaya nga, the buck stops at the ombudsman. Kapag yung ombudsman ay na-challenge na yung kanyang pagiging impartial, at palagi ko, i-challenge siya. Ito kasi nalilito si Ombudsman eh. Hindi alam kung sino kakampiyan na ngayon eh. Lalo patapos na yung termino ng amo niya eh. Hindi alam kung sino kakampiyan niya ngayon eh. Kaya sumisway-sway siya. Galingan mo na, Ombudsman, kasi sa 2028, baka maraming tumakas. Baka maraming tumakbo, hindi sa politiko. Baka sa ibang bansa tumakbo. Ng kampo ni Romualdez, magiging cause of the dismissal ng complaint yan laban kay Romualdez. Even if it reaches this Sandigan Bayan, mapapadismiss din agad yung reklamo. O kaya magsampa man ng reklamo, itong sila Boying Remulla, baka hindi plunder ang ikaso, baka anti-graft lang ang ikaso, so mapapagpiyansa pa. So, for as long as hindi natin nakikita si Romualdez sa loob ng kulungan, mananatili yung kaisipan ng mamamayan na pinaglololoko tayo dito sa sitwasyon. Tama. Ang galing mo, Mike Orparario. Okay, ang ganito lang po tayo, no? Basta isipin nyo lang, makukulong lahat yan sa panahon ni Sara. Lahat ng mukha ng Crocs, alam nyo na kung sino yung mga mukha na yan, ha? Alam nyo na rin kung sino yung mga mukha ng senador, na mga nagtakip, mga USEC nagtakip, alam nyo na kung sino-sino yung mga yan, no? Okay, ingat lagi, paalam po sa inyong lahat.